How to avoid losses in trading? Unfortunately, it's unavoidable. Kahit anong gawin nyo, kahit anong hanap nyo sa mga 100% winning strategies, hindi nyo siya maiiwasan. Kapag nag-decide kayo na pumasok sa trading, kasama siya sa package. Para kang pumirma ng kontrata at nakipag-shake hands kayo sa losses na hindi mo siya pwedeng iwasan. Na kahit matagal ka na nagtitrade, 10 years or more, hindi ka niya iiwan. Kasama siya sa deal nung nagsisimula ka pa lang hanggang maging experienced trader ka na. Kahit profitable trader ka pa, nandyan pa din ang losses, hindi yan mawawala. By accepting this reality can help reduce emotional distress. Kaya guys, i-accept nyo ang losses sa trading. Wag na kayo mag-aksaya ng oras na maghanap ng 100% winning strategies kasi it doesn't exist. Sa ayaw at gusto nyo, matatalo at matatalo kayo. Kung hindi kayo marunong tumanggap ng pagkatalo, then trading is not for you. So yan, gusto kong i-emphasize sa inyo na may talo sa trading. Huwag kayo magmamaktol agad if natatalo kayo kasi normal na normal yan. Kasama yan sa pinirmahan nyo nung nag-decide kayo na pumasok sa trading. Ang pag-aralan nyo is how to deal with losses. Avoid risking more than you can afford to lose. I-risk nyo lang yung amount na hindi nyo iiyakan kapag natalo kayo. Then, stay disciplined. 1 to 2 trades per day, okay na yan. Lalo na kapag quick time frames, always cut your losses. Kapag natatalo na kayo, huwag nyo nang ipilit manalo. Stick to your trading plan and avoid making impulsive decisions based on emotions. Mag-trade kayo kapag clear na yung mind nyo. Take a break if needed. If burnout na kayo sa losses nyo, it's okay to step back from trading. Huwag kayong sumuko agad. Normal lang yan talaga na ma-burnout or ma-stress kayo in trading. Then, educate yourself about trading. Importante ito sa lahat. Have a strategy, maintain your discipline, and don't quit. So, if gusto nyo matutunan yung mga strategies ko in binary options trading, meron akong online courses. Kung makikita nyo yung mga trades ko, I only use lines when trading. Hindi ako gumagamit ng mga indicators, so madali lang siya intindihin, beginner-friendly, kahit sa mga zero knowledge, pwede to, and sa mga busy na tao na gustong matutong mag-trade. Kasi in trading quick time frames, walang masyadong market analysis, so you just need the right key levels to enter the market.